Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Periodical Examination Reviewer in GMRC 5. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? A. Pagsunod sa utos ng kaibigan. B. Paggalang sa mga kaklase. C. Paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. D. Pagtitiwala sa sarili lamang. Mahusay, ang sagot ay C. Paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Anong mensahe ang ipinahihiwatig ng pagkakaroon ng mas malalim na boses o pagtubo ng buhok sa kilikili? A. Ipinapakita na dapat kang mahiya. B. Isa itong natural na bahagi ng pag-unlad bilang tao. C. Kailangang magpatingin agad. D. Senyales na lilipat ka ng baitang. Tama, ito ay B. Isa itong natural na bahagi ng pag-unlad bilang tao. Kung gagawa ka ng proyekto tungkol sa kahalagahan ng banal na aklat, paano mo ito ipapakita? A. Gumawa ng mahabang tula na walang koneksyon. B. Gumuhit ng poster na may mga larawan at mga paboritong aral mula sa aklat. C. Magpakita lang ng aklat sa klase. D. Magbigay ng mga kwentong walang kinalaman. Tama, ang sagot ay B. Gumuhit ng poster na may mga larawan at mga paboritong aral mula sa aklat. Ano ang ibig sabihin ng banal na aklat? A. Aklat na ginagamit sa taktang aralin. B. Aklat na naglalaman ng mga aral mula sa Diyos o Diyos ng relihiyon. C. Aklat para sa libangan. D. Aklat na may mga alamat lang. Mahusay, ang sagot ay B. Aklat na naglalaman ng mga aral mula sa Diyos o Diyos ng relihiyon. Bakit mahalaga ang pagbabasa ng banal na aklat? A. Para lang magsaya. B. Para mapalalim ang pananampalataya at pag-unawa sa mga aral ng relihiyon. C. Para maging mahusay sa sports. D. Para madagdagan ang alamat na alam. Mahusay, ang sagot ay B. Para mapalalim ang pananampalataya at pag-unawa sa mga aral ng relihiyon. Alin sa mga ito ang senyales ng pisikal na pagbabago sa pagbibinata o pagdadalaga? A. Pagiging mapagkaibigan. B. Paglalim ng boses. C. Pagiging matulungin. D. Mas maraming gawaing bahay. Tama, ang sagot ay B. Paglalim ng boses. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng batang may matatag na pananampalataya? A. Marunong magdasal at tumutulong sa kapwa. B. Palaging nagrereklamo. C. Natutulog sa klase. D. Nahihiyang ipakita ang paniniwala. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Marunong magdasal at tumutulong sa kapwa. Bakit mahalaga ang pagkain ng masustansyang pagkain? A. Para mapasaya ang iba. B. Para mapanatili ang malusog na pangangatawan. C. Para makaiwas sa gawaing bahay. D. Para hindi na magtrabaho.
Tama ang sagot ay B, para mapanatili ang malusog na pangangatawan. Paano mo maipapakita ang paggalang sa sarili bilang tao? A. Sumali sa laban sa kalsada. B. Alagaan ang sarili at piliin ang mabubuting gawain. C. Tumanggi sa mga payo ng magulang. D. Gawin ang masasamang bisyo. Mahusay, ang sagot ay B. Alagaan ang sarili at piliin ang mabubuting gawain. Bilang motorista, anong dapat gawin kapag may stop sign sa kalsada? A. Magpatuloy agad sa pagmamaneho. B. Tumigil at maghintay ng ilang sandali bago tumuloy. C. Baliwalain ang senyales. D. Bilisan ang takbo para makaabot agad. Mahusay, ang sagot ay B. Tumigil at maghintay ng ilang sandali bago tumuloy. Kung may sirang cellphone ka, ano ang nararapat gawin upang protektahan ang kalikasan? A. Itapon sa basurahan. B. Dalhin sa tindahan na may recycling program. C. I-flash sa inidoro. D. Itago na lang sa silid. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Dalhin sa tindahan na may recycling program. Si Ana ay may 100 na baon bawat linggo. Sa halip na bumili ng mamahaling tsokolate, nag-iimpok siya ng 20 pesos kada araw. Ano ang ipinapakita niya? A. Tinitipid ang sarili. B. Marunong magplano para sa kinabukasan. C. Ayaw niyang gumastos. D. Hindi siya marunong mag-enjoy. Tama, ang sagot ay B. Marunong magplano para sa kinabukasan. Alin sa mga pangungusap ang nagpapakita ng wastong paggamit ng banal na aklat? A. Isang guni ito sa laro. B. Gamitin bilang patungan. C. Basahin at pagnilayan ang mga aral nito araw-araw. D. Ipakita lang sa iba pero di gamitin. Tama, ang sagot ay C. Basahin at pagnilayan ang mga aral nito araw-araw. Anong dapat gawin kapag may natira kang baon? A. Itapon agad. B. Ibigay sa kaibigan. C. Iipon para magamit sa hinaharap. D. Bumili ng maraming candy. Mahusay, ang sagot ay C. Iipon para magamit sa hinaharap. Kung may kaibigan kang nawawalan ng pag-asa sa panalangin, ano ang pinakamagandang gawin? A. Tumahimik lang. B. Ipaliwanag kung paano ka tinutulungan ng panalangin. C. Makipagtalo. D. Umiwas. Mahusay, ang sagot ay B. Ipaliwanag kung paano ka tinutulungan ng panalangin. Bakit mahalaga ang pag-iimpok para sa hinaharap? A. Para lang masabing may pera. B. Para sa mahalagang pangangailangan sa hinaharap. C. Para makabili agad ng bagong gamit. D. Para matalo ang iba. Mahusay, ang sagot ay B. Para sa mahalagang pangangailangan sa hinaharap. Anong dapat gawin kapag nakakaramdam ka ng pagod at lungkod? A. Kumain ng sobra. B. Lumabas para makalimot. C.
humingi ng tulong sa magulang o guro. D. Manahimik na lang. Mahusay, ang sagot ay C. Humingi ng tulong sa magulang o guro. Kapag nakakita ka ng pedestrian lane bilang isang naglalakad, ano ang dapat mong gawin? A. Tumawid kahit saan. B. Maghintay na lang sa gilid. C. Tumawid sa pedestrian lane at sundin ang traffic lights. D. Tumawid sa mas malapit na kalsada. Mahusay, ang sagot ay C. Tumawid sa pedestrian lane at sundin ang traffic lights. Ano ang unang dapat gawin kapag may pagbabago kang nararanasan na hindi mo maintindihan? A. Huwag pansinin. B. Sabihin agad sa kaibigan. C. Ikausap ito sa magulang o taong pinagkakatiwalaan. D. Mag-alala na lang. Mahusay, ang sagot ay C. Ikausap ito sa magulang o taong pinagkakatiwalaan. Bilang pedestrian, paano mo susundin ang batas trapiko? A. Tumakbo sa kalsada. B. Dumaan sa tamang tawiran at sundin ang babala sa daan. C. Maghintay lang sa kanto. D. Maglakad kahit saan. Tama, ang sagot ay B. Dumaan sa tamang tawiran at sundin ang babala sa daan. Ano ang tamang pagkilos kung may nag-aalok ng soft drinks at junk food araw-araw? A. Kumain para hindi mapahiya. B. Ibenta sa iba. C. Palitan ito ng prutas o masustansyang pagkain. D. Kumain kahit bawal. Tama, ang sagot ay C. Palitan ito ng prutas o masustansyang pagkain. Ano ang ibig sabihin ng pagpapahalaga sa sariling buhay? A. Pagsunod sa kaibigan. B. Pag-iwas sa mga nakakasamang bagay sa sarili. C. Pag-abandona ng pangarap. D. Paggawa ng kahit anong gusto. Mahusay, ang sagot ay B. Pag-iwas sa mga nakakasamang bagay sa sarili. Bilang isang motorista, paano mo dapat sundin ang one-way sign? A. Tumuloy pa rin kahit bawal. B. Sundin ang tamang daan at maghanap ng ruta. C. Maghintay ng wala. D. U-turn na lang. Mahusay, ang sagot ay B. Sundin ang tamang daan at maghanap ng ruta. Isa sa mga gawain na nagpapalalim ng pananampalataya ay A. Pagsigaw sa magulang. B. Paglalaan ng oras sa panalangin. C. Panonood ng palabas buong araw. D. Paglalakad sa gabi. Tama! Ang sagot ay B. Paglalaan ng oras sa panalangin. Paano natin dapat ituring ang banal na aklat? A. Iwan kung saan-saan. B. Iregalo sa kahit sino. C. Itago kapag hindi ginagamit. D. Ilagay sa maayos na lugar at basahin ng malinis ang kamay.
Mahusay ang sagot ay B. Ilagay sa maayos na lugar at basahin ng malinis ang kamay. Kapag may emosyonal na pagbabago, gaya ng pagiging iritable, anong maaaring dahilan? A. Ayaw lang mag-aral. B. Normal na bahagi ng pagbibinata o pagdadalaga. C. Gusto lang magalit. D. Walang kaibigan. Mahusay, ang sagot ay B. Normal na bahagi ng pagbibinata o pagdadalaga. Paano makatutulong ang magulang sa pagbabagong nararanasan ng anak? A. Disiplina sa lahat ng oras. B. Pagbibigay ng tamang gabay at aliw. C. Iwasan ng bata. D. Bigyan ng maraming gawaing bahay. Mahusay, ang sagot ay B. Pagbibigay ng tamang gabay at aliw. Ano ang dapat mong gawin upang linangin ang iyong pananampalataya araw-araw? A. Gumamit ng cellphone habang nananalangin. B. Magdasal lang kapag may problema. C. Manalangin bago at pagkatapos ng klase. D. Manood ng TV buong hapon. Mahusay, ang sagot ay C. Manalangin bago at pagkatapos ng klase. Anong kilos ang dapat isagawa sa araw ng physical fitness project sa paaralan? A. Mag-absent. B. Makiisa at tumahok ng aktibo. C. Magkunwaring may sakit. D. Umalis bago matapos. Tama, ang sagot ay B. Makiisa at tumahok ng aktibo. Paano mo magagamit ang mga aral mula sa banal na aklat sa pang-araw-araw na buhay? A. Maghanap ng pagkakamali ng iba. B. Maging mapagpakumbaba at makitungo ng maayos sa lahat. C. Magalit kapag hindi nakuha ang gusto. D. Magsaya lang kapag may kasama. Mahusay, ang sagot ay B. Maging mapagkumbaba at makitungo ng maayos sa lahat. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga patapong gamit teknolohikal sa komunidad? A. Itapon kung saan-saan. B. Mag-organisa ng pagtitipon para sa tamang pagtatapon at pagre-recycle. C. Itago lahat ng sirang gamit. D. Pagsamahin sa ibang basura. Tama, ang sagot ay B. Mag-organisa ng pagtitipon para sa tamang pagtatapon at pagre-recycle. Ano ang nararapat gawin sa isang pedestrian crossing? Sign kung ikaw ay nagmamaneho. A. Magpatuloy lang sa takbo. B. Huminto at bigyan ng daan ang pedestrian. C. Iwasan ang crossing area. D. Daanan ng mabilis. Mahusay, ang sagot ay B. Huminto at bigyan ng daan ang pedestrian. Kapag ikaw ay nakatanggap ng pera tulad ni Carlo na may 500 piso, ano ang dapat mong gawin kung may darating na field trip? A. Bilhin agad ang laruan. B. Gamitin sa merienda araw-araw. C. Iimpok para sa field trip. D. Ibigay sa kaklase. Mahusay, ang sagot ay C. Iimpok para sa field trip. Anong gamit ng alkansya sa pag-iimpok? A. Lalagyan ng gamit sa eskwela. B. Lalagyan ng basura. C. Lalagyan ng ipon para sa kinabukasan. D. Laruan lamang.
Tama, ang sagot ay C, lalagyan ng ipon para sa kinabukasan. Ano ang dapat gawin kapag may bateryang patapon mula sa cellphone? A. I-flash sa inidoro. B. Dalhin sa tamang lugar ng pag-recycle. C. Itapon sa basura. D. Itago lang sa bahay. Tama, ang sagot ay B, dalhin sa tamang lugar ng pag-recycle. Ano ang pangunahing layunin ng batas trapiko? A. Para maglakbay saan man. B. Para sa kaligtasan ng lahat sa kalsada. C. Para makakuha ng lisensya. D. Para turuan ang mga driver ng bagong batas. Mahusay, ang sagot ay B, para sa kaligtasan ng lahat sa kalsada. Bakit mahalaga ang tamang pamamahala ng sirang gamit teknolohikal? A. Para makabili ng bago. B. Para mapadali ang paggawa. C. Para maiwasan ang polusyon at sakit. D. Para bumilis ang produksyon. Mahusay, ang sagot ay C, para maiwasan ang polusyon at sakit. Anong pahayag ang nagpapakita ng masinop na pamamahala ng sirang gamit teknolohikal? A. Itapon kahit saan. B. Ibigay na lang sa iba. C. Itapon ng ligtas o ipa-recycle. D. Itabi lang. Tama, ang sagot ay C, itapon ng ligtas o ipa-recycle. Ano ang tamang gamit ng aral mula sa banal na aklat? A. Ipakita sa klase, pero hindi gamitin. B. Ibahagi at isabuhay ang mga aral nito. C. Gawing display. D. Itabi para hindi maboring. Mahusay, ang sagot ay B, ibahagi at isabuhay ang mga aral nito. Bakit mahalaga ang pagre-recycle ng teknolohikal na gamit? A. Para matutong masira ito. B. Para hindi na bilhin muli. C. Para magamit muli at maiwasan ang pag-aaksaya. D. Para makabili agad ng bago. Mahusay, ang sagot ay C, para magamit muli at maiwasan ang pag-aaksaya. Paano makatutulong ang pagbabasa ng banal na aklat sa ating pananampalataya? A. Para matutong magkwento. B. Para maging masaya lang. C. Para mapalalim ang ating pagkaunawa sa aral ng Diyos. D. Para magtalo sa iba. Mahusay, ang sagot ay C, para mapalalim ang ating pagkaunawa sa aral ng Diyos. Anong dapat mong gawin sa natirang pera mula sa baon? A. Bumili ng candy. B. Itapon. C. Iimpok ito. D. Ibigay sa kaklase. Mahusay, ang sagot ay C, iimpok ito. Kapag ikaw ay tatawid sa kalsada pero walang pedestrian lane sa malapit, ano ang dapat mong gawin?
A. Tumawid kahit saan. B. Tumakbo agad. C. Maghintay lang. D. Hanapin ang pedestrian lane at sundin ang signal. Mahusay, ang sagot ay D. Hanapin ang pedestrian lane at sundin ang signal. Kapag nakatanggap ka ng stop sign bilang motorista, ano ang dapat gawin? A. Tumuloy lang. B. Balewalain. C. Huminto at maghintay ng ilang sandali. D. Magmabilis para hindi mahuli. Mahusay, ang sagot ay C. Huminto at maghintay ng ilang sandali. Ano ang tamang aksyon kung may gumagamit ng cellphone sa gabi at laging puyat? A. Hayaang masanay siya. B. Sabihan siyang huwag mag-aral. C. Hikayatin siyang matulog ng maaga at umiwas sa labis na gamit ng cellphone. D. Pabayaan siya. Mahusay, ang sagot ay C. Hikayatin siyang matulog na maaga at umiwas sa labis na gamit ng cellphone. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng paggalang sa sarili? A. Pagpili ng mabuting kilos at pag-aalaga sa sarili. B. Pagsuway sa magulang. C. Pagsali sa gulo. D. Pagtanggap sa bisyo. Mahusay, ang sagot ay A. Pagpili ng mabuting kilos at pag-aalaga sa sarili. Paano mo maipapakita ang pagiging masinop sa gamit teknolohikal? A. Itago lahat ng gamit. B. Ipamigay kahit kanino. C. Itapon o ipa-recycle sa tamang paraan. D. Isabay sa basura ng bahay. Mahusay, ang sagot ay C. Itapon o ipa-recycle sa tamang paraan. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa banal na aklat? A. Itago ito para hindi masira. B. Iwasang gamitin para hindi maluma. C. Basahin ito at pagnilayan araw-araw. D. Gamitin bilang palamuti. Mahusay, ang sagot ay C. Basahin ito at pagnilayan araw-araw. Paano ka makakatulong sa tamang pamamahala ng gamit teknolohikal sa bahay? A. Itapon sa ilog. B. Itago lang sa loob ng cabinet. C. Isama sa regular na basura. D. Ibigay sa pabrika para ma-repair o ma-recycle. Mahusay, ang sagot ay D. Ibigay sa pabrika para ma-repair o ma-recycle.